Kabanata 416. Dahil sa biglaang nangyari, hindi man lang namalayan ni Rita ang nangyayari. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata at bibig ng mga nanonood sa pagkagulat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Parehong nagulat si Frederick, ngunit hindi niya napigilan ang pagtawa. Gayunpaman, sa kaguluhan ng sandaling iyon, itinulak ni Sebastian ang sibat sa dibdib ni Frederick. Sa oras na naramdaman ni Frederick ang panganib, huli na para umiwas. Mabilis niyang itinaas ang kanyang espada upang harangan ang pag-atake. Nagkaroon ng kalansing at pagbuhos ng mga sparks habang pinapalihis ni Frederick ang sibat gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, ang lakas ng pag-atake ay nagpamanhid sa kanyang mga palad, at ang dulo ng sibat ay napunit sa kanyang damit at maayos na hiniwa ang kaunting laman sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Hindi napigilan ni Frederick na mapasigaw sa sakit habang siya ay napaatras sa takot. Balak sana ni Sebastian na patayin siya, ngunit si Julian ay sumusugod na sa kanila, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Siya ay tumalbog sa kanyang mga daliri sa paa at sumugod na parang isang leopardo. Hawakan mo dyan, bastos ka. Galit na bulyo ni Julian. Galit na galit siya. Pagkatapos niyang mapunta sa Destiny Stage, itinaas niya ang kanyang palad at nagpadala ng waves of energy kay Sebastian. Kaagad, isang madilim na enerhiya ang sumugod. Ang madilim na enerhiya ay naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan, at ito ay lubhang nakakalason. Lahat ng malapit sa Destiny Stage ay umatras sa takot. Na-activate na ni Sebastian ang kanyang espiritual na pandama. Hindi na niya kailangan pang lumingon para makita ang lahat ng nangyayari sa likuran niya. Habang bumabalot sa kanya ang mga espiritual na pandama, malinaw na ipinakita sa mata ng kanyang isipan ang kapangyarihan ng enerhiya at ang trajectory nito. Nang malapit na siyang maabot ng enerhiya, kumilos siya ng sapat upang maiwasan ito. Mahigpit siyang hinabol ni Julian. Papatayin kita, halimaw ka. Galit na napaungol si Rita. Apo niya si Luke, ngunit ang pinaka-ikinagalit niya ay hindi ang katotohanang kinapon si Luke, kundi itinapon ni Sebastian ang naputol na bahagi sa kanyang bibig. Ito ay labis na nakakahiya, at siya ay sumigaw sa galit bago tumakbo sa kanya. Si Frederick ay parehong nagalit. Una, si Sebastian ay natulog kasama ang kanyang anak na babae at pagkatapos ay kinuha ang Phoenix Blood Herb ng kanilang pamilya. Ngayon ay kinuha niya ang isang hiwa sa kanyang dibdib. Gusto nitong lumunin ng buhay si Sebastian. Mabilis na sumunod ang iba pang matatanda ng pamilya Lennon. Gayunpaman, wala sa kanila ang kasing bilis ni Sebastian, at hindi ito madaling maabutan siya. Nagawa nilang mawala ni Sebastian ng napakabilis. Gayunpaman, alam niyang hindi basta-basta susuko ang mga Lennon. Kailangan niyang humanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan sa lalong madaling panahon. Mabilis na naisip ni Sebastian ang isang lugar. Ito ay ang villa ni Cassandra, na nasa isang napakalayo na lokasyon. Bagamat alam ito ng mga Lennon, malabong hulaan nila na doon siya nagtatago. Siyempre, kahit na mahanap nila siya, hindi magiging problema. Lagi siyang makakatakas. Si Julian lang sa pamilya Lennon ang nagbanta kay Sebastian. Kung hindi siya napapaligiran ng grupo ng mga eksperto, walang makakapidyo sa kanya na makatakas. Gaya ng inaasahan ni Sebastian, ipinagpatuloy ng mga Lennon ang kanilang paghahanap sa kalaliman ng gabi. Sa wakas, dinala sila ng isang elder sa villa. Sumama sa kanila si Cassandra. Ms. Lennon, tingnan din natin dito, sabi ni Carrie. Sige po. Natural, hindi sila pinigilan ni Cassandra. Umupo siya sa sofa at nanood ng telebisyon. Mabilis na natapos ni Carrie ang kanyang paghahanap. Ang tanging kwarto na lang ang natitira ay ang kwarto ni Cassandra. Ms. Lennon, may kwarto na hindi natin mabuksan, sabi niya. That's my bedroom. Like you said, hindi mabubuksan. Kailangan mo pa bang hanapin? Hindi nasiyahan si Cassandra. Iyon ang kwarto niya. Paano niya papayagan ang isang grupo ng mga lalaki na pumasok? Napansin ni Carrie ang pagkainis nito at dali-daling umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Siya ay isang elder, na ginawa ang kanyang posisyon sa ibaba lamang ng Julian at Luke.
Kahit kapatid ni Luke si Cassandra, mas mababa pa rin ang posisyon niya kay Carrie. At saka, nasa hustong gulang na siya para maging lolo niya. Gayunpaman, sa mundo ng mga practitioner, ang mga eksperto ay palaging may mas mataas na katayuan. Bata pa si Cassandra, ngunit nakapasok na siya sa Divine Realm. Siya ay may malaking potensyal, at ang kanyang mga nagawa ay siguradong hihigit pa kay Carrie sa hinaharap, kaya naman hindi siya nang ahas na saktan siya. Kabanata 417. Nang gumabi na, pinaalis ni Cassandra ang iba at naligo. Bumalik siya sa kanyang kwarto, naka-bathrobe lang, at nakita niya ang isang lalaking nakahiga sa kanyang kama. Siya ay likas na nagpakawala ng matinis na sigaw. Sebastian, anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Cassandra habang mabilis na umatras palabas ng kwarto. Alam niya kung gaano kalakas si Sebastian. Si Luke ay kahit gaano kahusay tulad niya, ngunit siya ay ganap na walang magawa sa harap ni Sebastian. Ito ay magiging pareho para sa kanya. MS Lennon, it's me. Kakasaya lang natin kahapon. Paano mo ako nakalimutan ng ganon kabilis? Biglang nanggaling ang boses ni Ethan sa loob ng kwarto. Tatakas na sana si Cassandra nang bigla siyang huminto, mukhang nagdududa. Gayunpaman, bumalik siya sa kanyang silid at tinitigan si Sebastian. She asked, ikaw ba ang nagsasalita ngayon lang? Nakatagilid si Sebastian sa kama habang nakaangat ang ulo sa isang kamay, nakangisi sa kanya. May iba pa ba dito bukod sa akin? Ikaw ang matandang kahapon. Namulat ang realisasyon kay Cassandra. Tama. Nagulat ka ba? Tanong ni Sebastian na nanginginig. Walang hiya ka. Nagngagat ang ngipin ni Cassandra. Ang Phaedra Island ay isang malayong lugar na nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ang kultura doon ay katulad pa rin ng sinaunang panahon, at ang kailanisang puri ay napakahalaga. Si Cassandra ay tapat na nagpanatiling malinis sa loob ng mahigit 20 taon, ngunit walang awa na inalis ito ni Sebastian sa kanya. May matinding kirot sa puso niya sa tuwing naiisip niya iyon. Gayunpaman, sa ngayon ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Akala niya ay isang matandang lalaki ang kumuha sa kanya ng pagiging inosente. Siya ay parehong malungkot at naiinis noong panahong iyon, at kahit na walang humpay siyang naghugas ng sarili pagkatapos ng pagkilos, pakiramdam niya ay marumi pa rin siya. Ngayong natuklasan niyang si Sebastian iyon, galit pa rin siya, ngunit hindi na siya masyadong nakaramdam ng sama ng loob dito. Kung tutuusin, bata at gwapo si Sebastian. Siya ay mas mahusay kaysa sa isang matanda. Siyempre, medyo gamaan lang ang pakiramdam niya. Galit na galit pa rin siya, at nakaramdam siya ng biglaang udyok na patayin si Sebastian. Ngumiti si Sebastian at sinabing, MS Lennon, tinawag mo akong walang hiya, pero mas mabuti ka pa ba? Kung hindi mo ako nilagyan ng droga, hinding-hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Nakuha mo talaga ang nararapat sa iyo. Hindi mo masisisi ako para dyan. Natigilan si Cassandra. Alam na alam niya na tama siya. Masyado kang matapang, Sebastian. Hindi ka lang gumawa ng kaguluhan sa kasal ni Luke, kinarga mo pa siya. Hinding-hindi ka mapapatawad ng lolo ko. Since I decided to do it, then I'm not going to be scared. You saw how strong my powers are. Bagamat hindi pa ako masyadong malakas para harapin ang lolo mo, mahihirapan pa rin siya patayin mo ako. At bata pa ako pagkatapos ng ilang taon, sa tingin mo ba ay makakalaban mo ang lolo mo? Tanong ni Sebastian. Walang sinabi si Cassandra. Wala siyang choice kundi aminin na tama siya. Napakalakas na ni Sebastian sa murang edad, at halatang napakatalino niya. Ilang sandali lang ay nalampasan niya si Julian. Sebastian, sabi mo tutulungan mo akong pagbutihin ang cultivation base ko. May kwenta pa ba ang pangakong ito? Tanong ni Cassandra. I always keep my word. Gayunpaman, hindi mo nailigtas si Lana. Medyo malamig ang boses ni Sebastian. Sinabi niya kay Cassandra na iligtas si Lana, at pagkatapos ay nagtiwala siya kay Jeremiah. Gayunpaman, ang lahat ay nabigo. Nagtrabaho siya ng husto, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang pag-aasawa ni Lana sa pamilya Lennon. Sabi ni Cassandra, looks baldado ngayon. Lana is definitely safe.
I'll find a chance to get her out. Sige. I'll give you one more chance. Don't disappoint me again, sabi ni Sebastian. Tumanggo si Cassandra. Napagpasyahan na niyang iligtas si Lana sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, lumpo na ngayon si Luke. Hindi na siya maaaring magkaanak. Hanggat makapasok siya sa Divine Realm sa loob ng maikling panahon, magkakaroon siya ng pagkakataon na maging unang babaeng pinuno ng pamilya Lennon. Nang gabing iyon, natulog sina Sebastian at Cassandra sa iisang kama, ngunit walang nangyari sa pagitan nila. Kinaumagahan, umuwi si Cassandra. Gayunpaman, bumalik siya kaagad pagkatapos. Sebastian, I have news for you. There's good news and bad news. Alin ang gusto mong marinig muna? Magandang balita. Ang magandang balita ay nakipaghiwalay si Luke kay Lana, sabi ni Cassandra. Kung ganoon, ano ang masamang balita? Mabilis na tanong ni Sebastian. Ang masamang balita ay inanunsyo al lolo sa mundo na kung hindi ka lilito sa paglubog ng araw, makakahanap siya ng isang grupo ng mga lalaki at hahayaan silang magkasundo kay Lana gagawin nila ito hanggang sa mamatay siya. Kabanata 418. Ano? Ibinagsak ni Sebastian ang kamay sa malaking marble table sa harap niya. Sabay basag ng mesa kasabay ng malakas na kalabog. Kasabay nito, isang matinding mamamatay tao na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang temperatura sa sala ay bumaba ng ilang degree, at ang kapaligiran ay malamig. Isang alon ng takot ang biglang bumalot kay Cassandra. Kasuklam-suklam ang lolo mo. Paano siya gumamit ng ganyang pakulo para pilitin akong lumabas? Ang mukha ni Sebastian ay kasing itim ng kulog. Napangiti si Cassandra ng nakakaloko. Ang masasabi ko lang ay malinaw na hindi mo lubos na kilala si lolo. Kilala siya sa pagiging tuso at tuso. Dati siyang pang-apat sa linya ng pamilya, at mayroon siyang 3 kuya na kasing talino niya. Gayunpaman, ang pangatlo niyang kuya ay nahulog sa bangin habang siya ay naglalaro. Si lolo ay 7 taong gulang pa lamang noon. Wala pang 2 taon, namatay din ang kanyang panganay na kapatid. Siya ay nakagat ng makamandag na ahas habang siya ay natutulog. Pagkalipas ng 1 taon, namatay din ang kanyang pangalawang panganay na kapatid. Namatay siya matapos mahulog sa bitag at mabato ng isang tao. Ang tunay na salarin sa likod ng lahat ng ito ay si lolo. Gustong magmura ni Sebastian matapos marinig ang kwento niya. Talagang pinatay ni Julian ang kanyang 3 nakatatandang kapatid para siya ang maging padre de pamilya, at nagawa niya ito sa murang edad. Siya ay isang hindi kapani-pani walang bisyo na tao. Sabi ni Cassandra, kay lolo, hanggat kaya niya ang kanyang layunin, gagawin niya ang lahat. Kung hindi ka pumunta, gagawin niya ang sinasabi niya. Hindi lang niya ito sinasabi para takutin ka. According to you, wala naman akong choice kundi pumunta, diba? Sabi ni Sebastian na nagngangalit ang mga ngipin. Umiling si Cassandra. Hindi. Dahil ginawa ito ni lolo, ang layunin niya ay akitin ka. Tiyak na nagtakda na siya ng malawak na mga bitag para sa iyo. Kung pupunta ka, tiyak na mamamatay ka. Pero paanong hindi ako pupunta? Hindi ko hahayaan na si Lana na lang ang mapahamak ng mga lalaking iyon. Galit na galit si Sebastian. Kaso lang wala kang mababago kahit na pumunta ka. Pupunta ka lang doon para mamatay. Sa kasaysayan, ang mga taong gumagawa ng mga pambihirang bagay ay kailangang bitawan ang maliliit na bagay. Gamit ang kakayahan mo, siguradong magagawa mong sakupin ang mundo sa hinaharap. Bakit kailangan mong isakripisyo ang buhay mo para sa isang babae? Makatuwirang sabi ni Cassandra. Hindi ako walang puso. Naikuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao. Nakapagdesisyon na siya. Kahit na kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan, ililigtas niya si Lana. Pagpupumilit ni Cassandra. Anong silbi kung isakripisyo mo ang sarili mo para sa wala? Makakahanap ka ng ibang babae na lagi pero kapag nawala ka sa buhay mo, mawawala ang lahat. Kunin mo ang payo ko at huwag kang kunin. Kung gusto mo ng babae, makakatulong ako. Makakakuha ka ng mga babae. Maaari kang magkaroon ng anumang uri na gusto mo. Tumangala si Sebastian kay Cassandra, at ngumiti ito ng nakakaloko.
MS Lennon, nagko-confess ka ba sa akin? Si Cassandra ay naging maliwanag na pula. She huffed and said, kinuha mo na ang virginity ko, kaya naisip ko na mabuti pang sumama na lang ako sa'yo. Kung magiging power couple tayo, ang buong Phaedra Island ay yuyuko sa ating paanan balang araw. Hindi naman nagduda si Sebastian. Sa kanyang mga kapangyarihan at potensyal, pati na rin ang walang awa na pagiging madaya ni Cassandra, hindi magiging mahirap na kontrolin ang Phaedra Island. Napakagandang babae rin ni Cassandra. Kahit sinong lalaki ay papayag, ngunit walang pag-aalinlangan na umiling si Sebastian. Wala akong interes sa'yo. Ikaw, itinuro siya ni Cassandra ng daliri, nanginginig sa galit. Sa Phaedra Island, pangalawa lang ang kagandahan ni Cassandra kay Lana. Bukod dito, siya ang pangalawang anak na babae ng mga Lennon, at marami siyang manliligaw. Paano nasabi ni Sebastian na wala siyang interes sa kanya? Nakakainis. I need some medicinal herbs pati na rin ang dekalidad na alchemy pot, biglang sabi ni Sebastian. Wala dito. Kabanata 419. Kung kukunin mo sa akin ang mga bagay na iyon, tutulungan kitang itaas ang iyong cultivation base, sabi ni Sebastian. Talaga. Mabilis na tumingin sa kanya si Cassandra. Nawala kaagad ang galit niya, at kumikinang ang mga mata niya sa pag-asa. May isang salita ako. Pero, kailangan mong ibigay sa akin ang kailangan ko sa loob ng 1 oras, sabi ni Sebastian. Kumunot ang noo ni Cassandra. Makakakuha ako ng ordinaryong medicinal herbs, at may alchemy pot sa bahay ko. Gayunpaman, imposibleng makuha ito dito sa loob ng 1 oras maliban kung hindi ka natatakot na matuklasan. Wala akong pakialam dun. Kung hindi mo makuha dito, ako mismo ang mag-iisip ng paraan. Kung aasa ka sa sarili mo, aabutin ka ng hindi bababa sa 5 taon bago may posibilidad na makapasok ka sa middle pinnacle stage, sabi ni Sebastian. Kumunot ang noo ni Cassandra at nag-isip ng mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag ang kanyang mga mata, at sinabi niya, nakaisip na ako ng solusyon. Gayunpaman, medyo delikado ito. Handa ka na ba? Bakit naman hindi? Sabihin mo sa akin kung ano yung solusyon, mayabang na sabi ni Sebastian. Bumalik ka sa bahay ko kasama ko, sabi ni Cassandra. Hindi nagtagal, dinala ni Cassandra ang isang matandang nakasuot ng damit pabalik sa tirahan ni Lennon. Pagkapasok ay nabunggo nilang dalawa si Julian. Cassandra, sino ito? Curious na tanong ni Julian. Nagmamadaling ginawa ni Cassandra ang pagpapakilala. Lolo, hayaan mong ipakilala kita kay Mr. Wilder. Reclusive expert siya, at ang specialty niya ay sa pill refinement. I asked him here to refine pills for me. May alchemist ang pamilya natin, di ba? Bakit kailangan mong magdala ng outsider? At saka, ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap ang munting halimaw na iyon, Sebastian. Kailangan nating ipaghiganti si Luke. Sabi ni Julian habang nagngangalit ang mga ngipin. Lolo, you don't understand. Mr. Wilder's very accomplished in pill refinement. With his help, I think that I'll be able to get into the middle pinnacle stage very soon, paliwanag ni Cassandra. Oh, anong klaseng tableta ang magiging ganoon kalakas? Tanong ni Julian na nakatingin kay Sebastian. Ikinulong ni Sebastian ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, mukhang mayabang. Sinabi niya sa nakakapagod na boses, narinig mo na ba ang Purple Miracle Pill? Umiling si Julian. Ipinagmamalaki ni Sebastian, ang Purple Miracle Pill ay isang pill na maaaring magpataas ng cultivation base. Ito ay pino na may higit sa 100 iba't ibang uri ng medicinal herbs, at ito ay nagbubunga ng matinding epekto. Kahit na ang mga banal na Grandmaster ay makakakita ng malaking epekto kung ubusin nila ito. Sa kasalukuyang cultivation base ni MS Lennon, isang tableta lang ang kailangan niya para makapunta sa gitnang tugatog na yugto. Totoo ba yon? Hinawakan ni Julian ang palso ni Sebastian, puno ng pag-asa ang mga mata. Walang sino man ang nagnanais ng kapangyarihan ng higit pa kaysa sa kanya. Kung may anumang bagay na makakatulong sa kanya na iangat ang kanyang cultivation base, gagawin niya ang lahat para makuha niya ito.
Gayunpaman, kung kailangan niyang kumain ng isang malaking halaga ng parehong uri ng tableta, ang mga ito ay magiging mas mabisa sa paglipas ng panahon. Sinabi ni Sebastian na isang Purple Miracle Pill lang ang makapagbibigay daan kay Cassandra na makapasok sa gitnang tuktok na yugto. Kung talagang ganoon ka-epektibo, isa itong Miracle Pill. Kung gayon, tiyak na magiging epektibo rin ito kay Julian. Siyempre. Gayunpaman, maraming bihirang at mamahaling sangkap ang kailangan para pinuhin ang Purple Miracle Pill. Depende ito kung mayroon ka o wala. Kung wala kang lahat, okay lang. I can refine a little more inferior pill. Within 3 months, at most, matutulungan mo si MS Lennon na makarating sa middle pinnacle stage. Anong uri ng mga sangkap ang kailangan upang pinuhin ang Purple Miracle Pill? Mabilis na tanong ni Julian. Siya ay mas nababalisa kaysa kay Cassandra, dahil naabot niya ang isang bottleneck sa kanyang cultivation base. Napakahirap para sa kanya na mag-improve pa. Ngunit kung ang Purple Miracle Pill ay kasing ganda ng sinabi ni Sebastian, magkakaroon siya ng pagkakataon na itulak ang kanyang mga limitasyon ng higit pa. Kabanata 420. Kailangan ko ang Siglong Frost Bloom, Phoenix Blood Herb, at Heavenly Milk Thistle. Inilista ni Sebastian ang higit sa 30 bihirang mga sangkap ng gamot ng malakas. Ang unang 3 halamang gamot ay ang mga pangunahing sangkap, at lahat ng mga ito ay kasing halaga ng isang siglong gulang na ugat ng dragon. Sa katunayan, ang Phoenix Blood Herb ay mas mahalaga kaysa sa huli. Nang marinig iyon ni Julian ay nagalit siya. Kung kailangan lang niya ng isang damo, maaaring makuha ito pagkatapos ng ilang kahirapan. Gayunpaman, imposibleng makahanap ka agad ng 3 pambihirang halamang gamot. Ano ang mangyayari kung ang ilang mga table tasks ay nawawala? Tanong niya. Sumagot si Sebastian, gagawin ko ang maraming pills. Dalhin mo lang sa akin ang lahat ng sangkap na mayroon ka, at gagawa ako ng mga pills batay sa iyong supply. Sige. Cassandra, dalhin mo siya sa medicine inventory natin, sabi ni Julian. Sige po, Lolo. Pagkatapos noon, dinala ni Cassandra si Sebastian sa inventaryo ng gamot. Bagamat walang hinala si Julian, medyo maingat pa rin siyang tao. Dahil dito, inutusan niya ang isang kagalang-galang na matanda na bantayan sila ng palihim upang maiwasan ang mga aksidente. Nang makaalis na sila, tinapik-tapik ni Cassandra ang dibdib sa takot. Kung nakita ni Julian ang kanilang pagkilos, ang mga kahihinatnan ay nakapipinsala. Alam na ito ng lolo ko ngayon. Hindi ka maaaring magdulot ng anumang gulo kapag pumipili ka ng mga halamang gamot mamaya, kung hindi, hindi ko malulutas ang sitwasyon para sa iyo, paalala ni Cassandra kay Sebastian. Anong kinatatakutan mo? Pagkatapos ng gabing ito, mamamatay ang lolo mo. Ngumisi si Sebastian. Anong gusto mo, Sebastian? Huwag kang magpakatanga. Napakakapangyarihan ng lolo ko, at hindi mo siya matatalo. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong kaladkarin kasama mo. Huwag kang mag-alala. Mas natatakot akong mamatay kaysa sa iyo. Kaya, hindi ako kikilos ng pabigla-bigla kung hindi ako kumpiyansa sa kalalabasan. Pagkatapos magpino ng mga pills, pagbutihin ko ang aking cultivation base. Pagkatapos, ipaglalaban ko ang lolo mo, malamig na sagot ni Sebastian. Tumawa ng malakas si Cassandra. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Sebastian. Sa tingin mo ba nagyayabang ako? Sa kabilang banda, umiling si Cassandra. Diretso mong sinabi sa akin na gusto mong patayin ang lolo ko, kaya naisip ko na ito ay katawa-tawa. Ayaw mo bang panoorin siyang mamatay? Kaagad, naging maingat si Sebastian. Kung si Cassandra ay hindi handang makipagtulungan, ang kanyang plano ay hindi gagana. Gayunpaman, umiling si Cassandra. Bakit naman ako aayaw? I'd be overjoyed to kill him. Mabisyo kang babae. Napakamalas ng mapapangasawa mo sa hinaharap, bulalas ni Sebastian. Pagkatapos, binigyan siya ni Cassandra ng nakakadiprikat ng ngiti. Tama ka. I'm ruthless. However, if he deserves to die, I'll make sure to destroy him. Habang nagsasalita siya, isang nakamamatay na aura ang bumungad sa kanya. Parang may malalim na galit siya kay Julian.
Nagmamadaling ginamit ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya upang taglayin ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, tinapik niya ang balikat nito at sinabing, "Huminahon ka. Hindi mo ito matutuklasan ng iba." Matapos huminga ng malalim si Cassandra ay unti-unti niyang nabawi ang katinoan. "Bakit galit na galit ka sa lolo mo? Hindi ka ba niya tinatrato ng maayos?" Curious na tanong ni Sebastian. Pagkatapos, binigyan siya ni Cassandra ng nakakadiprikat ng ngiti. "Tama ka. I'm ruthless. However, if he deserves to die, I'll make sure to destroy him." Habang nagsasalita siya, isang nakamamatay na aura ang bumungad sa kanya. Parang may malalim na galit siya kay Julian. Nagmamadaling ginamit ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya upang taglayin ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, tinapik niya ang balikat nito at sinabing, "Huminahon ka. Hindi mo ito matutuklasan ng iba." Matapos huminga ng malalim si Cassandra ay unti-unti niyang nabawi ang katinoan. "Bakit galit na galit ka sa lolo mo? Hindi ka ba niya tinatrato ng maayos?" Curious na tanong ni Sebastian. "Siya ay isang halimaw. Hindi. Siya ay mas masahol pa sa isang halimaw. Dapat siyang pumunta sa impyerno at doon magdusa ng walang hanggan." Fuck. Matapos marinig iyon, natigilan si Sebastian kaya napaawang ang bibig. Hindi pa niya nakilala ang gayong walang hiyang lalaki. Sa totoo lang, napakasama ni Julian para tawaging tao. Pinatay niya ang sarili niyang mga kapatid, at pinagnanasaan pa niya ang asawa ng kanyang anak. So, mas naging halimaw siya.